Evan, ano ba ang mga nilinaw ng mga senador kay NBI Director Melvin Matibag? June, isa sa mga nilinaw ng mga senator judge sa testigo na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ay yung tinutukoy niya na persons of interest. Inilarawan niya ito ng mga individual na makakapagbigay ng impormasyon o makakapagbigay ng pagkakakinanlan dito sa taong kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang ginawang pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong taong 2024. Aabot sa 20 personalidad ang nasa listahan ng National Bureau of Investigation na itinuturing nilang persons of interest o POI para sa reklamong grave threats laban kay Vice President Duterte. Ipinaliwanag rin ito na ang kanilang investigasyon ay nakabatay sa human intelligence at iba pang informants. At sa ngayon ay may matibay umanong indikasyon na ang ilan sa mga sinusundan nilang lead ay may kaugnayan sa umano'y kinontratang assassin ng bise. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva kung aktibo pa ba ang Davao Death Squad noong 2024, sinabi ni Director Matibag na hindi lamang sa naturang grupo nakatuon ng kanilang investigasyon. Anya, kabilang din sa sinusuri ang ilang aktibo pa sa serbisyo, kabilang ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na narrow down, there are many uniform who is in active service. Gayunman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi na umano masunog ang mga kasalukuyang lead ng tanggapan. Tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino kung posible bang dayuhan ang sangkot rito. Ayon kay Matibag, kabilang ito sa mga anggulo dahil nangangailangan ng malawak na koneksyon at pondo ang isang assassination plot. Ngunit nilinaw nito na kaya kasali ang Organized and Transnational Crimes Division sa investigasyon ay dahil sa mga paglalakbay ng Pangulo sa ibang bansa. Nilinaw rin ito na wala pang kumpirmadong individual na umano'y kinontrata ni VP Sara. Pagkatapos ni Senator Judge Aquino, sumunod na nagtanong si Senator Judge Robin Padilla. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagdinig matapos maputol ang pagtatanong ng senador. Nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo sa umano'y hindi pantay na oras na ibinibigay sa pagtatanong ng mga Senator Judge. Sa kabila, pinapayagan sila 5-10 minutes. Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Paliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, kinikilala niya ang manifestasyon ng kapwa-hukom. Ngunit nilinaw nito na humingi lamang ng karagdagang oras si Senator Judge Ping Lacson at pinamamadali na rin niya sa pagtatanong si Senator Judge Padilla. The Chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. May sagot rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano na miyembro ng minorya sa minority-majority comment ng kapwa senador. Wala ngang majority-minority but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. Yes po.
June, bago itong naging pagpuna ni Senator Judge Raffy Tulfo, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla sa prosekusyon na huwag gumamit o huwag maglabas ng mga testigong may mga kaso umano ng perjury. Ngunit ayon naman kay Lead House Prosecutor Representative Jervy Luistro, wala silang mga witness na mayroong mga pending na kaso. Sinabihan rin ni Senator Judge Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa isinasagawang impeachment trial. Inutuisa rin ni Padilla si Matibag tungkol sa naging mga dating partisipasyon nito sa politika bilang isang political operator. Pagdating naman doon sa naging pagpunangan ni Senator Raffy Tulfo, sinabihan ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero ang mismong clerk of court na sa pag-aabiso na maging consistent sa kanyang maging consistent ang clerk of court sa pag-aabiso sa bawat senator judge kapag malapit nang mag-lapse ang kanilang oras sa questioning o sa kanilang clarificatory questions. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez.